Ang pinsalang ginawa mo parang mga $100,000 ang pinsala. Kailangan mong makinig. Hindi siya marunong mag-Ingles. Hindi mahalaga. Hindi kaunti lang. Pero makinig ka. Makinig ka. Nasa Beverly Hills kami ngayon at may tractor trailer na umakyat sa burol. Ayon sa driver, sinunod lang niya ang GPS kaya siya napadpad sa kalsadang ito. Sobrang sikip na kalsadang ito at gaya na nakikita ninyo, sumasabit na ang trailer sa pader dito sa likuan. Makikita niyo yung sira na ang toolbox. Hayaan ninyo ipakita ko sa inyo sa mas magandang anggulo. Makikita ninyo na basag-basag na ang mga kahon na ito. Wala na talaga itong toolbox na ito. Makikita nyo dito ang driver na kinakausap ng pulis. Salamat, Pat. Kung kilala mo ang lugar na ito, napakamahal dito. Kaya hindi lang yan nasira ang bahagi ng bakod dito. Kung mapapansin ninyo, wala na rin ang DOT bumper niya. Ipapakita ko sa inyo ang iba pang nasira niya. Tara, lakad tayo pababa. Nariyan ang bahagi ng DOT bumper. Tuluyan din yan sinira ang bakod dito. Kaya nagsimula ang pinsala mula pa rito. Narito ang isang post ng ilaw. Kaya, halos mula rito. Nandiyan ang kanyang airbag. Nandiyan ang kanyang airbag. Bahagi ng kanyang toolbox. Bahagi ng bakod. Ilang mga strap. Nandiyan ang isa pa niyang toolbox. Ibig ko sabihin, hindi mo talaga maiimbento to mga pare. Grabe, sukdulang pagkawasak talaga to. Kabaliwan yon. Sige, ililipat ko yung trailer doon banda. Sige, trailer, ilipat mo na. Magmaneho ka ron at magpark magdamag. Sige, kasi kung alis ka na yon, mababangga mo lang mga sasakyan kasi lahat nakapark na. Nung dumating ka, umaga pa yon, 'di ba? Oo. Oo, kaya hindi ka na pwedeng umalis na yon. Baka mabangga at masira pa ang truck mo. Matulog ka na lang ngayon, tapos bukas ng umaga, bumaba ka ng burol. Dito mo ba ihatid delivery mo o sa baba, sa taas? 2 milya. Oo, 2 milya. Oo. Malapit lang, 2 milya lang. Dito lang sa kalsada mo. Oh, pero ngayon, sobrang dami sasakyan. Kaya pwede niyang iwan ng trailer at umalis na lang. Hindi niya kailangang iwan yung trailer. Kailangan niyang umalis. Kailangan niya nakaparada kasama yon. Hindi niya pwedeng iwan yung trailer. Oh, kita mo yung pwesto dito? Pagkaliko ninyo, pwede ninyo may parada doon at iwanan ng maggamad. Sige, manatili ka lang sa cab ng truck mo kung gusto mo kasi may sleeper siya, kaya pwede siyang manatili doon. Pwede ka ring manatili doon. Para kinabukasan kung kailangan mong mag-deliver, tuloy ka na lang. Pero mas siksi ka na doon sa taas. Kaya yon. May kasama ako marunong mag-Russian. Sige, Ruso siya. Kaunti lang. Oh, sige. Oo. So, nakakabit ka lang ng mga linya. Oo, nagkakabit lang ako ng linya. Sige, gaano pa katagal sa tingin mo bago ka? Mga 15 minuto pa o mga ganon? 15. Minuto pa? Oo, yung mga connector. Nasira ba? Ano ang nasira? Ang mga hose? Hindi lang ang mga hose. Ang mga fitting? Oo, sige. Oh, yeah. Sinira niya lahat yon. Sinira din niya ang mga toolbox niya. Wasak na lahat ng toolbox. Tingnan mo. Tingnan mo, ayan, bukas na yan, sira na. At ito, wala na. Wala ng toolbox. Nakikita ko yung mga bisagra at wala na lahat. Oo. Pinapunta siya ng mapa hanggang dito sa taas. Pinadala siya ng GPS dito sa taas. Sige. Hindi na, Oo, nagsasalita siya ng Ruso pero hindi marunong mag-Ingles.
Sige, ayos lang. Salamat. Habang inaayos na mekaniko ang problema, ikakabit ko ito sa plataforma at ihahanda na. Kaya pagtapos na siya sa trabaho, tapos na rin ako at ililipat ko siya dito. Alam mo, kung may DOT doon, wala akong nakita. Wala kang nakita? DOT, pagdating sa DOT, wala. Hindi, dapat ba silang dumating? Oo, dapat silang dumating. Wow, impound ba nila ito? Ibig sabihin, sa totoo lang, siguraduhin na walang dadaan dito. Oo, wala akong nakita kahit sino sa baba. Nahanap mo na ba ang mga strap mo? Oo. Ha? Oo, akyat na ako. Nasira mo ba? Hindi yan masisira. Hindi nalalala pa yan kaysa dyan. Hindi nalalala pa yan kaysa dyan. Ha? Oo, iangat ko to at ililipat sa kabila. Sige, hawakan mo ako, ha? Oo, okay. Ha? Oo, hanggang sa gilid ng kalsada. Oo, gagawin ko yan. Tingnan ko muna. Oo, tingnan natin. Sige? Oo. Maipit siya habang patuloy na sumusulong. Taas dito. Pwede itong ilagay dito sa taas. Sinabi ko sa kanya kaya magpapahinga siya ngayong gabi. Hindi na niya gagalawin yan, ililipat lang. Nakikita mo yung pwesto roon? Doon niya ipaparada ngayong gabi. Sa tingin mo kaya niyang iliko papunta doon? O, kukunin ko at ililiko doon. Kasi kung kaya niyang iliko ang ulo niya papunta doon, kasi hindi naman siya makakaayat kahit saan. Walang daan doon. Walang daan doon. Nakikita mo yung walang daan doon? Hindi yan lumalabas. Hindi ka makakalabas doon. Kaya hindi ka pwedeng dumaan doon. Hindi, doon siya galing. Doon siya galing?
Dead end daw yun. Hindi, doon ako galing kanina umaga. Tapos, ang daming sasakyan na nakaharang sa akin. Kailangan kong umikot sa kabila. Sige, oo kasi doon siya galing kasi may sira sa ibaba ng burol doon kung saan natanggal ang lahat ng toolbox niya at ang DOT. Kaya doon siya galing. Hindi siya makakaalis paakyat doon. Alam ko, sabi niya, may hatid siya. Oo. Oo, pero siya, kailangan pa niyang bumalik sa labas at umikot sa bundok para sa delivery niya. Alam ko, pero gusto ng opisyal na iparada niya yun. Oo, pero pag nilagay mo siya doon, mabibitin ulit siya. Wala nang pwesto. Hindi. Alam ko, kaya na dapat niyang iparada yon. Kaya na dapat niya muna yung iparada magdamag. Sa araw, walang mga sasakyan. Nakauwi na ang lahat, kaya bakante ang mga kalsada. Oo, trabaho nilang bantayan at paalisin siya dahil bawal siyang umakyat doon. Hindi dapat siya umakyat. Pagkatapos, kailangan niya bumaba. Kita mo yung pababang kalsada? Dalawa kasi rito. Isa paakyat, isa pababa. Dapat sa pababa siya dumaan at pwede niyang tamaan. Dead end yun, di ba? Hindi, ito ang dead end. Hindi, dito ako dumaan sa kalsadang to. Sabi niya may karatula ro, dead end. Tingnan mo ang karatula kasi nakaparada dyan ang truck mo. Paano ka nakalusot sa tabi ng truck? Nagkamali ako ng daan, nagkamali ako. Walang daanan doon. Kasi dito ako dumaan paakyat. Kasi walang daanan doon. May pagkain pa ba o inumin na tubig? Yun nga, walang daanan doon, di ba? Walang daanan doon, di ba? Kaya sinabi niya sa'yo na walang daanan doon. Kailangan mo ba ng inumin? Kailangan mo ba ng tubig? Kung may tubig ka, kukuha ako ng tubig. Salamat. Salamat. Ikaw. Gusto mo ng inumin? Ikaw. Pin, isa sa mga pin na nawawala mula sa isa sa ano? ang mga pin na nawawala mula sa drum dito. Talaga ba? Sandali, nilalagay mo ba ang keging bolts? Hindi. Inayos mo ang mga hose, tama? Oo, sige. Kailangan mo ba ng kahit ano sa side na to? Oo. Ano ang kailangan mo? Hindi. Ano? Magkita namin kayo sa Utah. Sige. Baka sakaling may extra kang cotter pin. Extra cotter pin? Sige, titingnan ko. Ano meron ba? Wala akong ganung kaliyad, pare. Wala. Masyal. Ilang oras pa ang natitira sa'yo? Anong ibig mong sabihin? Para manatili dito. Hindi, pag natapos ka na, sisimulan ko na ilipat ito. May isa pa palang balbula na naputol. Ngayon ko lang nakita. Kailangan kong pukpukan para matanggal. Gusto mo bang ilipat ko muna, tapos ayusin mo nga lang mamaya? Nasa sa'yo yan kung ano ang gusto mong gawin. Anong gusto mong gawin? Ililipat ka na ito. Sige.
Kumpleto na rigging ko, nakakabit na sa gulong, at pinoprotektahan ko ang mga gilid gamit ang Bailey's protectors. Heto na tayo. Sige mga kaibigan, wala pang gamot, hindi pa ako iniingal. Hindi, basag. Makikita ninyo ang pagkasira rito. Hinampas niya ang bakod at pader na ladrilyo at winasak ang toolbox niya. Salamat talaga, pinahalagaan ko. Mahirap na trabaho. Salamat. Oo, inililipad na namin. Painumin ka. Kailangan magbigay ng pagkain. Maraming salamat. Astig, kaya nilipat namin siya dito para matapos niya ang pagliko. Dapat kaya mo nang gawin ang likong yan ngayon. Iyan ang track mo, di ba? Oo, sige. Hindi ko iniisip na ma-stuck siya kasi bukas din sa baba. Yung pababa bukas. Pababa ba ito? Oo, panurin mo. Ipapakita ko sa'yo. Oh, kita mo? Kaya may dalawang daan. Itong daan na to paakyat at yung isa pababa. Sige. Pero teka. Yung daan na pababa,
dead end din yun. Ito lang talaga. Oo, dead end yun, kaya hindi siya makadaan pababa ron. Kailangan niyang, Bumalik at dumaan sa kabila. oo. Sa tingin ko, dapat kang dumaan dito at subukang umikot. Hindi siya pwedeng umakyat doon. Kailangan niya umakyat, hindi niya magagawa ang likong yon. Hindi niya talaga kaya. Masyadong masikip. Oh, sige. Sabi niya, yun na yun. Umakyat na siya. Umakyat na siya. You can move, Oo, umakyat siya dyan at kailangan bumalik sa kabila. Bukas ng gabi na lang siguro. Ibig kong sabihin, bukas ng umaga. Gusto ng opisyal na iparada niya yon. Sabi niya dito raw ang delivery. 2 milya daw, paakyat pa doon. Ibig ko sabihin, makakarating ka naman doon, pero kailangan mo rin bumalik sa parehong daan. Hindi, oo. Sige, siguro hayaan na muna kita magpatuloy dyan. Pagkatapos, kailangan na lang niya mumabante dito. Sige. Kumusta ka? Alam mo ba gaano nakatagal yan? Hindi ko alam. Tanungin mo ang pulis, pare. Talaga? Oo. Sila naman ang namamahala dyan. Sandali, pulis ba ang namamahala? Oo, kotse ng pulis yan. Kita mo ba yung mga sasakyan ng LAPD? Hindi. Ayun, nandun lang sila. May 2 pulis sa tabi ng truck. Ano nangyari? Naipit siya at nauwi sa pagbangga niya dito sa bakod na to. Nandito ako. Grabe. Sige. Pasensya na doon. Kita mo? Diyan ang dapat yan. Diyan mismo. Alam mo ba ang nangyayari? May isang trailer truck na bumangga sa bakod dito. Siguro may delivery siya. Nakalaya na, siguro may nasira siyang linya kaya inaayos pa ngayon. Hindi, mga hose ng hangin niya, hindi linya ng kuryente. Kaya siya na-stuck. Kailangan na niyang mabante matapos ayusin yun, pero matatagalan pa. Ako halos tapos na kaya bababa na lang ako ngayon. Sige. Salamat. Pasensya na, nagsasalita siya ng Ruso. Medyo nakakatakot. San ba yon? Sige, san ba yon? Na-stuck siya dito. Tinawagan kami ng LAPD para lisensya sa daan. Ano na-stuck? Yung trailer. Nakita mo ba yung sira sa track? Hindi na siya na-stuck pero inayos pa mga linya at air hose para makausad at hindi maharangan ng kalsada. Na-stuck yung trailer. Ito yun. Na-stuck si Kuya. Na-stuck si Kuya. Saan siya papunta?
Baka may i-deliver siya sa taas, pero nagkamali ng daan dahil sinundan niya yung GPS, imbes na sundan ang ruta ng track. Sa ganitong kalsada ako. Sige, kapag nangyari ito, parang banguman. O, pangalawang beses na ito nangyari dito. Tinawag kami ng LAPD para alisin siya sa daan gamit ang crane. Wow. Di nila kayang paikutin yung malaking sasakyan. Oo, alam mo yon, lalo na yung 53 talampakan trailer. Oo, Diyos ko, salamat. salamat. Kaya iniris ko na siya sa daan. Gusto ng pulisya na iparada niya ito dito ngayong gabi. May pwesto talaga dito. May tuwid na daan dito kung saan gusto nilang iparada ito ngayong gabi at subukang umalis bukas ng umaga. Dapat lang, kailangan may sapat kang espasyo. Dahan-dahan, dahan-dahan, dahan-dahan. Dumikit ka lang sa kanto doon, tapos lumiko ka papunta doon. Oo, pagkaliko mo doon, ayos ka na. Iparada mo na lang dyan para sa gabi. Sige. At street parking. Pero street parking, dumikit ka lang sa gilid. Sige. Tawagan mo ang boss ko, ha? Tatawagan ko siya ngayon. Siguro tatapusin na niya ang pag-ayos ng air hose. Ayos na siguro yon. Uusog siya kapag nailabas na ng mekaniko ang kotse niya. Pagkatapos, aatras na ako. Sabi niya baka kailangan niya ng tulong bukas ng umaga. Kaya siguro pwede niya tayong tawagan ulit bukas ng umaga. Dito sa kotse na to? Baka pareho lang kasi ngayon tinitingnan ko yung mga kalsada at yung nasa baba roon ay walang labasan. Hindi siya pwedeng dumaan doon. Pwede lang sa hilaga. Pero hindi rin niya magagawa ang likod doon. Sa totoo lang, dapat alam na niyang hindi dapat dalhin ang ganitong sasakyan dito. Oo, yun nang ibig kong sabihin. Kaiba paano mas maikli? Yung hadlang sa wika pare. Sa totoo lang, yun din ang nangyari nung huli. Sigurado. Pero ang ibig kong sabihin, pero dapat siguro may klase muna bago sila lumabas sa kalsada. Meron naman. Yun ang ibig kong sabihin para dito. Kasi madalas talaga ito mangyari pare. Palagi ko ito nakikita. Dahil para sa kanila, Mas mahalaga sa kanila ang kumita kaysa pag-isipan nito. kailangan kong gumawa at magmaneho ng mga truck. Pero sila pa ang nagdudulot ng pinsala. Pero eto ang punto. Hindi talaga tayo makakapagsalita para sa ibang mga driver ng truck. Kasi una, wala tayong karanasan. Pangalawa, siguradong napakahirap. Sobrang hirap pagmaneho. Kahit RV lang o kahit U-Haul na truck. Alam mo, mahirap tantiyahin ang laki ng sasakyan. Kaya marami na akong nakita na naaksidente sa pag-atras, papasok man o palabas dahil wala silang nakikita. Kahit na magaling ka sa depth perception, kahit na meron kang parang 20 sa 50 na paningin, na halos perfecto na sa depth perception, nahihirapan ka pa rin. Mahirap talaga. Malaki kasi, kaya ganun. Ito ay 40 talampakan. Alam mo yon. At may counting dagdag pa. At sobrang laki pa rin, di ba? Ito ay 40 talampakan. 40 talampakan, ito ay 55 talampakan. Ito ay 53. Yung mismong bed may sleeper pa, kaya parang nadagdagan ng 10 talampakan o baka mas mahaba pa. Yung sleeper, 10 talampakan. Pero yung truck, dagdag pa ng 20 o 35 talampakan, di ba? Kaya itong bed na ito, gaano kahaba? 53. Hindi Sulat ko na. Isinulat ko na. 53 talampakan trailer, nalilito siya. Kasi meron din siya noon, 3 axle. Yung 3 axle. Hindi yung pusher, 3 axle lang. Dapat pusher ito. Sandali, alam mo pa kung saan ang sira? Sa preno ba ang sira? Napunit niya yung mga hose na nabibigay ng hangin sa mga air chamber niya. Sige, nakuha ko na. Yun ang problema. Ito ay tag-axle. Tumataas ito, di ba? Oo. Dapat mo itong itaas. Itaas mo muna bago ka lumiko. Sigas, Oo. Nakaangat na siya. Konti lang. May sense, Sige. Para sa'yo. Ayos ka na muna lang yung araw. Pagkatapos niya umalis at nakuha ko ang bayad, gaya na sabi ko, mas maganda kung kailangan niya sa umaga. Kasi ngayon, sobrang dami ng sasakyan. Wala talagang paraan. Hindi mo talaga magagawa. Hindi siya makakababa ngayon. Hindi. Nung lumabas siya dito, umaga yung kung kailan, halos walang sasakyan dito. Kaya hindi lahat ng sasakyan. Imposibleng tawagan ng bawat isa para igalaw ang sasakyan nila. Sobrang abala. Mas mabuti maghintay siya sa umaga. Salamat sa pagpunta. Wala yan pare, nakikita kita. At nakikita ko, ito. Ang buong kapitbahayan. Titingnan ko ang iyong YouTube channel. Ano yan? Pepe's Towing Service. Sige.
Balang araw, magkakaroon ka rin ng sarili mong tao. Oo. Pero sigurado akong masaya kasi gusto ko talaga yung mga tow truck na yun. Parang, Gaya ng sabi ko, nagmamaneho siya ng jeep, may crawler siya. Hinihila niya palabas ang mga na-stuck sa disyerto. may jeep ako. Ako mismo ang gumawa nun. At parang ganun nga. Kaya sa ngayon, regular pa lang ang gamit ko, pero kumpleto na ako sa lahat ng accessories at kung ano-ano pa. Dahil marunong kami sa rigging at iba pa. Magiging astig ito. Pero kakahila ko lang ng isang semi-truck gamit ang jeep ko sa downtown LA. Astig pare, kaya lalabas na yon. Kaya i-check kita. Oo, tol. Kailangan mo ba kami? Hindi, siguro pwede na kayo umalis pagkatapos kong ilipat ito. Matatapos na rin ako, mga ilang minuto na lang. Kukunin ko lang ang bayad tapos aalis na rin ako. Sige. Kaya. Akala ko makakakuha ako ng siyang iba at akala ko magiging 200 at 400, 4,800. Dito ako nakatira sa ibaba, kaya sige, parang kalahati na lang ako pababa. Di ko alam kung maayos ang komunikasyon dito pero mukhang ayaw niyang mag-park kasi walang espasyo. Sabi ko, wala ka namang magagawa. Tulad na sabi ko, hadlang talaga ang wika. Gusto niya pa rin mag-deliver pero sinabi ko hindi pwede. Uy, kuya. Sabi niya gusto pa rin niya mag-deliver pero hindi pwede. Hanggang doon lang ang kalsada niyon. Sabi niya kailangan pa niyang umakyat ng 2 milya. Sabi ko, Tom, baliw ka talaga. Tawagan mo si Pat. Hindi ko alam paano niya magagawa yon. Kaya sinabi ko sa kanya na gumilid na lang siya kahit saan. Sabi niya hindi pa raw siya nagkakaroon ng aksidente. Sabi ko, ngayong araw, ang dami mong aksidente. Oo, parang aabot ng $100,000. Kaya siguro naghahanap siya ng pwesto para mag-park. Sabi ko sa kanya, pwede siyang mag-park dito mismo. Ibig ko sabihin, sa gilid lang. Kaya sinabi ko sa kanya na dito na lang pumunta, dumaan at mag-park doon at huwag harangan ang daan. Pero ang tanging sinabi ko sa kanya, tingnan nyo kung pwede nyo katukin ang pinto niya at sabihan siya na dito muna siya magpaparada para hindi siya sagabal. Subukan nyo mag-park ng ganito. Ganon. Ibig ko sabihin, yun ang talagang paraan. Sir, hindi po kayo pwede magmaneho ngayon. Ang daming sasakyan. Sir, medyo malalim po sir. Pasensya na po. Makinig ka, lahat ng pinsa lang ginawa mo, parang $100,000 ang halaga. Kailangan mong makinig. Hindi siya marunong mag-Ingles, pero walang problema. Konti lang, makinig ka. Iparada mo, tapos iparada mo dito. Sige, huwag kang pumunta ngayon dahil maraming sasakyan. Bukas ng umaga na lang, wala nang sasakyan dito dahil lahat papasok na sa trabaho. Mas kaunti ang sasakyan. Hindi ka nag-iisip ng tama. Sabi mo, 4 na taon ka nang walang aksidente, pero hindi yun sapat. Nasira mo ang mga gamit na nagkakalaga ng $100,000. Naiintindihan mo ba? Ipwesto mo dito, matulog ka muna. Hintayin mo makaalis ang mga sasakyan para mas maluwag ang espasyo mo. Kung hindi mo maintindihan, kukunin namin ang ID at lisensya mo. Hindi ka makakapagmaneho ngayon. Ayoko makulong ka, walang kulungan. Gets mo ba? Naintindihan mo? Naintindihan ko? Nakasira ka ng gamit na nagkakahalaga ng $100,000. Naintindihan mo ba? Hindi mangyayari yon. Baka nga lampas pa sa $100,000. Kaunti lang. Hindi ayos lang, sir. Kaunti lang. Hindi! Oo, dito ka lang mag-park. Dito ka lang mag-park. Dito ka lang mag-park. Kakausapin ko sila. Huwag mo harangan dito. Huwag mong harangan dito. Huwag harang. Walang harang. Dito lang, diretso lang. Okay, naintindihan mo? Huwag kang umarang ngayon. Oo, ngayon. Bukas, pwede ka nang pumunta. Kung kailangan mo silang tawagan, pwede mo. Ganyan sabi ko sa kanya. Iiwan ko ang impormasyon ko. Kung gusto niya o ng boss niya tumawag, pwede sila tumawag sa iba. Para lang talaga tumulong kung kailangan niya ng tulong. Ibig ko sabihin, gaya ng sinabi ko. Alam mo, kadalasan, gaya ng sinabi ko, kapag wala na ang mga sasakyan, mas magiging madali. Tiningnan ko ang mga ruta at kapag paakyat, kailangan niyang bumalik pababa. Kapag walang sasakyan, mas madali talaga. Ngayon, pwede kang pumunta isa-isa kung gusto ng boss mo. Sige, ngayon, pulisya lang ang tumawag sa akin, hindi ang boss mo.
Kaya kailangan aprubahan ng boss mo ang rates at lahat. Tawagan mo sila. Pwede kang tumawag, iiwan ko ang impormasyon sa boss mo. Tumawag ka direkta para hindi mo na kailangan pumunta at gawin lahat. Alam mo na. O, pabor naman, tawagan mo si Pat at ipaalam mo sa kanya yon. Tawagan mo lang si Pat at siguraduhin mong naintindihan niya lahat ng pinag-usapan natin. Hindi ako pupunta dito hanggat hindi niya naintindihan yon. Ano meron, Big? Babe? Tapos na ako. Inilipat ko na sila. May mekaniko na inayos sa mga airline niya kasi napunit niya ang mga airline niya. Oh, pero ayos siyang galawin ng pulisya dahil maraming sasakyan at baka lalong magkabuhol. Sabi ng pulis, siya raw ang sanhi ng halos $100,000 na pinsala. Ayaw niya muna siyang pagalawin. Sa ngayon, wala na siya sa peligro, kaya pwede siyang umabante at pumarada sa gilid dito. Oo, pwede silang umiwas sa kanya kaya gusto nilang dun muna siya mag-park ngayong gabi. Ayaw nilang may gumalaw o umalis siya ngayon. Yun din ang sabi ko sa kanya. Sabi ko sa umaga, pwede siyang umatraso o umabante kung gusto niya. May delivery siya sa taas, mga kalahating kilometro pa. Oo, ganun nga. Hindi, isa yan sa 3-axle flatbed na may gitnang tag axle. Hindi. Flatbed siya, pero aluminum na flatbed. Tapos may 3 axle sa likod, may pusher axle sa gitna, sa pagitan ng 2 sa 3 axle. Oo, yan. Kaya. Ano ba yon? Tinitinan ko siya, hindi ko alam kung ano yon. Na yon, ito eh. Parang pang grade 3 at materyales sa gusali. May ginagawa silang istruktura sa taas. Tinan ko nga, legacy. Mukhang ano to, alam ko na kung ano to, pang bubong to. Alam mo yung mga tiles sa bubong? Ano? Balita? Sige, natanggap ko. Sinusubukan kong tawagan ng boss niya pero hindi ko magawa. Kailangan niyang tawagan agad. Sige, pagkatapos niya. May tagasalin na yon, kaya hindi niya makontak ang boss niya para magbayad dito. Sige. May tanong ka ba? Sinubukan ko lang puntahan bahay ng kaibigan ko. Pero dito, ako dinala ng Google Maps. Nasa kanto lang ako at sa totoo lang, hindi ko rin alam, bago lang ako rito. Gumamit lang din ako ng Navi para makarating. Ano yon? Yun na ba yon? Sinusubukan kong puntahan bahay ng kaibigan ko, pero mukhang bawal dumaan dyan. Ha? Narinig ko rin na dumadaan siya doon, tatanungin ko na lang, sabi papunta siya sa Coldwater. Sinusubukan ko makausap ang boss niya para sa bayad. Walk this way. Oh, siguro dito na lang ako. Hindi, kasama na akin. Alam ko may nakita ako sa mga yon. Yun ang ibig ko sabihin. Salamat. Ayos lang yan, basta hindi pula. Gagawin ko lang yun ng 30 minuto. Hindi naman ako natitiketan, pare. Mabait naman ako. Ha! Ha! Ako ang mabait na tao. Ayos ba? At saka. Amen. Oh. Tatawagan niya ang boss niya. Teka, tingnan ko muna. Oy, ipack mo tong mga gamit. Hello? Narinig mo ba ako? Oy, naririnig mo ba ako? Oo. Isa pa, iniisip niyang kaya pa niya at gusto pa niyang ituloy ang pagmamaneho, paakyat doon, di ba? Pero sinabi niya sa akin yon. Oo, ang ibig kong sabihin, sinabi niya sa akin na hindi pa siya na-aksidente sa nakaraang 4 na taon. 5 taon na siya sa Estados Unidos at 4 na taon na siyang nagmamaneho. At sapat na raw muna yon para sa kanya ngayon. Pero sandali, kailangan natin gawin yon. Alam mo yon, kailangan talaga natin gawin. At kami ay... Sandali, shape, punta, sa balance at laro. Alam mo yon, bago tayo. Boss mo siya? Sige. Pwede mo siyang kausapin para ipaliwanag ang sitwasyon. Salamat. Sa tanong mo, Tara, hi. Marunong ka mag-Ingles? Okay. Pasensya na. Sinisigurado ko lang. So ngayon, ikaw ba ang may-ari ng General Logistics LLC? Okay, kumusta? Si Official Cho ito mula West LA. Mukhang nalilito ang driver mo ngayon. May dumating na towing company at kailangan niya ng tulong. Wala talaga siyang magawa. May labas ang kotse, parang naiipit sa damo o gilid ng bangketa. Kaya alam mo na, tumugon kami. At pati na rin yung kumpanya ng towing, tumugon din sila. Humingi kami ng tulong sa towing company at agad silang tumugon.
Nagbigay sila ng tulong at pagkatapos ay sinusubukan ng naming alamin ang transaksyon para sa mga bayad. Sinusubukan ng naming maghanap. Sige, alamin ang transaksyon para sa mga bayad. Oo, Akala ko may naging issue. parang hindi sila tinutulungan ng ekonomiya, kaya sila nang gumagawa. Nandito siya sa tabi ko. Gusto mo ba siyang makausap? Sabi niya, perfecto. Kumusta po, sir? Uy, kumusta ka? Uy, kumusta? Humiling ang LAPD ng truck para hilahin siya palabas. Kaya nagdala kami ng crane dito para maalis siya sa daan. Paparkin muna nila ang sasakyan niya dahil maraming sasakyan na yon, kaya hindi pa siya lalabas. Ang tanging paraan na ginawa namin ay swing siya para makaalis siya at makapag-park na magdamag hanggang sa umaga kapag wala ng mga sasakyan sa kalsada para maipagpatuloy niya ang kanyang pagbaba. Kung naiintindihan mo yon, Sige, kasi taga-California mo. Tama, sige. taga saan ako? Taga Bakersfield. Fontana, California, to ha? Hindi ako taga Fontana, taga Los Angeles ako. Na yon, 4,000 mismo. Sige, paano mo makukuha ang bayad? So, isisend ko na lang yung link sa phone mo, tama? Pwede ko bang ibili ibang numero? Pwede mo bang doon ipadala? Pakiusap? Sige, sandali lang. Sige, ako na bahala. Walang problema. Pakiusap, huwag sira ng trailer. Sa trailer, hindi. Buo pang trailer. Nailipad na, tapos na. Kaya nga ako naghihintay. Tumatawag ako para sa bayad. Tapos ka na? Oo, tapos na ako sa trailer. Sige, nandyan ba yung mekaniko? Yung mekaniko ay inaayos sa mga hose ng hangin na napunit ng driver mo. Oo, kaya Anong palagay mo? Di ka abot dun, kuya, para makalipat pa ng dalawa. hindi siya pwedeng gumalaw magdamag. Kailangan lang niyan lumiko at iparada ang truck. Hindi rin siya pwedeng manatili. Hindi siya pwede manatili doon? Pwede siyang manatili ron. Pinapayagan ng pulis magdamag basta malinis na ang daan dahil maraming sasakyan at baka makasira siya. Nakabangga na siya na ilang bakod, kaya gusto nilang iparada niya muna ito. Sige, sige. Ayos lang. Salamat po, sir. Paalam. Salamat. Ayan, perfecto. Ayos na lahat. Oo, tingin ko hindi nila alam kung gaano kalalang pinsa lang nagawa niya. Kaya siguro ganon. Oh, kumuha ako ng mga litrato para sigurado. Sige. Oh, naidokumento ko lahat. Sige. Ayos! Pwede na bang inipat ang kotse? Mukhang preno ang may problema. Tayo, sinusubukan nating makabalik sa istasyon. Sige, susubukan ko umiwas. Gusto ko lang siguraduhin na siya na humiwalay siya sa national. Bro, sige, padaanin mo muna ako. Tigil muna tayo. Ang kalsada. Pero mas nakakagulat, tuloy pa rin siya sa pagmamaneho. Pare, nagulat ako na nalampasan niya yon. Sabi ko imposible magawa niya yon. Pero nakita ko siya dito sa taas. At inisip ko sigurado may nasira siya. Pero dahil nakita ko yung maliit na piraso ng DOT bumper sa likod, alam mo yon, nawawala yung maliit na kanto. Oo, nandun sa baba. Oh, yung maliit na bar sa ilalim, ang tawag doon ay DOT bumper. Alam mo kung bakit meron nun, di ba? Bakit? Minsan nababangga sila ng kotse sa likod. Sa ganon, hindi sila mapapasa ilalim sa trailer at mapuputulan ng ulo. Kaya tinatawag nila itong DOT bumpers para kapag nabangga, dun sila sasabit sa bahaging yon. Ligtas yun. Nakakatulong naman pero may mga tao pa rin sobrang bilis, lagpas. 100 milya kada oras, dumadaan pa rin sila kahit mababa ang kotse. Nakita ko na yon. Nakarating na ako sa mga tawag kung saan kailangan kong buhatin at hilahin ang kotse palabas dahil patay ng tao. Oo, kasi napapasa ilalim at madalas lasing sila. Yung haba, ibig kong sabihin, yung taas. Yung taas. Sapat lang para tamaan ng ulo. May punto ka? Oo. Dito ka ba dadaan? Sa ngayon, hindi ka makakadaan dito. O, sa mas madali ka na lang dumaan. Dumaan ka sa Royal Way. Oo, kung magagawa mo yan para sa akin, ayos yun. Oo, sana, alam mo na, sana maayos natin to. Oo, kailangan mo magpalit, ayusin natin yan. Kita mo yun? Kaya, ayun, oo. Medyo mahirap para sa akin to. Saan ka matutulog? Pareho kami matutulog. Pareho kami, oh. Kaya matulog na kami. Oh, salamat. Tapos ka na ba? Hindi pa, kailangan ko lang ng kotse para ilagay. Kailangan mo ng cutter pin pero wala ako nito. Saan ka galing? Taga LA ako. LA, oo. Napansin mo bang ibang-iba talaga ang mga pulis dito kumpara sa East LA? Doon, mga tamadang tao. Kapag tumawag ka ng pulis, ayaw nilang pumunta. Ang tinutukoy mo, Ikaw ba?
Mga sheriff ba ang tinutukoy mo? Sa SLA kasi, mga sheriff ang may sakop doon. Kung downtown tulad ng Boyle Heights, Hallenbeck Station yon, kaya LAPD. Saan lugar ba ang tinutukoy mo? Hollywood. Hollywood ba? Kami yan. Kami yun, lumapit yung mama, hinila niya sa gitna ng trapiko, nagmamaneho ako. Sige, sasabihin ko sa kanila. Oh, tong mama na to, sigurado ako, kukwento ko sa'yo. Mga 2 buwan lang ang lumipas, tinutukan ako ng baril ng lalaking ito. Ginawa niya, may baril ka ba o wala? Wala akong baril nun. Wala akong baril nun? Ngayon, isang araw, sabi ko, alam mo, hindi ako nagpapanggap, hindi ko kailangan yun. Yun lang mga kaibigan. Perfecto. DOT. DOT, sige. Uy, sir! Kumunta na. Ang punto ko rito, kaya mo ba? Pasensya, pero hindi niya kaya magmaneho ng kotse. Ayos. Ayos na tayo mga tol. Yung bayad na lalaki. Oo. Binayaran na ba? Oo, binayaran na niya. Salamat pare. Salamat sa tulong mo. Kakalipat lang kami. Salamat pare. Wala namang problema. Oo, bayad na. Maliban na lang kung kaya mo. Tara na. Sige. Siguro tatapusin na lang ng tao mo ang pag-aayos ng gamit mo at saka na lang aabante. Sabi ko nga, dumaan ka, tapos umatras ka hanggat kaya mo. Huwag mo harahan ang maliit niyang espasyo o sumiksi kung saan pwede. Sige, doon ka na lang kasi papayaan ka mag-park dito. Malaking biyaya yon. Sige, ayos ba? Sige, salamat. Ingat ka. Sige. Sabihan mo lang siyang iusog ang truck niya doon para hindi mo mabangga. Ayos ba? Okay. Ibig ko sabihin, baka hindi ito yung patok. Oo, alam ko. Hindi yun ang sinasabi ko. Sandali lang. Tinukan niya ako ng baril. Parang, uy, anong meron? Delikado lugar yon, Hollywood. Sige mga pare, natanggan na natin siya sa daan. Tatapusin na lang ng mekaniko. Ang pagpapabante sa kanya. Handa ka na ba? Oo, medyo. Hindi. 5. Ka. Ayos, nakarating ka. Ayos ka? Sige, mag-park ka dyan ha. Kita tayo mamaya. Salamat kaibigan. So palabas ay itong tao na to. Ipaparada lang yun sa pader, ayun na. Sige mga kaibigan, salamat sa panonood. Peace.